Kasama din na tinusok nila ang leeg ng anak ni Mang Kanor at natigok ito. Kaya nagalit ang matanda at pinatay ang isang munggol. Pero napalibutan na siya ng mga kalaban. At sabay-sabay na tinusok ng sibat ang katawan ng matanda. Bago nila ito itinaas na parang lechon na natusok. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa isang bangka na naglalaman ng mga tao na binansagan na walang silbi sa lipunan dahil mga kriminal sila. Malakas ang ulan at anumang oras ay pwedeng lumubog ang barko. Kaya sinabi ng mga preso na palayain sila at tutulong sila sa pagsagwan. Naawa naman ang mga opisyal at tinanggal ang pagkakatali ng mga siga. Pero sinipa ng isang preso ang isang bantay na nahulog sa tubig. Saka din pinagbubugbog at pinatay ng mga kasama ang iba. Dahil mabigat ang bangka ay itinapon din nila ang mga kasamang preso sa dagat. Tinulungan ni Chominpuko si Jinzaburo bago siya pinulot ng isang siga. Buti na lang at iniligtas siya ni Jinzaburo na tinusok ang siga. Isa pa ang sumugod ng espada kaya tinanggal niya ang ulo nito. At mabilis niyang pinatay ang 3 pang mga siga na naging pagkain ng isda sa dagat. Saka din niya inutusan ng mga kawal na muling i-manage ang bangka. Nagsalita ang itinali na si Unay Tikmaro na kilala pala ang bida na dating general. Namukan din ito ni Jinzaburo na yung isang pirata na tinalo niya dati. Pinalaya ito ng bida saka sinabing simulan na nito ang paglalayag. Kaya sinira ng malaking tao ang dagdag pagkakatali at inutusan ng mga manlalayag na ibaba ang layag. Kalaunan pa ay nakarating sila sa isang isla na mayroong kabihasnan. Nakakita sila ng isang malaking pating na kinatakutan. Pero naagaw ng pansin nila ang isang chicks na si Teruhi na binati sila mula sa isa pang bangka. Isa itong prinsesa at na-welcome naman sila. Kinagabihan ay takam na takam ang mga lalaki sa pagkain ng masarap na karne dahil matagal silang nagutom sa dagat. Ayaw kumain ng maliit na kalbo. Pero sinabi ng bida na pilitin itong kumain. Dumating ang prinsesa na binati ang mga lalaki. Kaya tumayo si Jinzaburo at nagtanong kung anong balak ng prinsesa sa kanila. Sinabi ni Teruhi ang totoo na kailangan niya ang lakas ng mga lalaki na naroon. Sinabi nitong lalabanan ng mga ito ang paparating na hukbo ng mga Mongoloids ay mga Mongolians na nais masakop ang Japan. Nasa dagat na daw ang mga ito at unang sasakupin ang isla na iyon. Nagtanong ang bida kung anong karapatan ng babae na utusan sila para lumaban. At sinabi ng prinsesa na nag-request sila ng mga nasa death sentence na mandirigma at sila ang mga ipinadala. Kaya iniligtas nito ang kanilang mga buhay. Nagalit ang isang siga na binato ng baso ang umilag na prinsesa. Pero natama nito ng sangkatutak na palason ng mga guards ng prinsesa at natigok. Pag-uwi ng prinsesa ay bigla siyang nanghina na inalalayan ni Otaki. Dahil ang totoo ay ayaw niya ng patayan. At natatakot siya sa paparating na gyera. Sa kulungan ay nagtanong ang isang siga na bata kung anong isla ang tinutukoy ng babae. Ipinaliwanag ni Chominpuko na isa itong isla sa pagitan ng 2 mas malaking isla na dinaraanan nila noong merchant pa lang siya. Sa kadiliman ng gabi ay may dumating ng mga mandirigma. At habang nag-iisip ang natutulog na prinsesa ay kumatok sa pinto si Otaki na sinabing tumakas na siya. Nasira ang pinto at naipakita ang bagsak na Otaki. Mabilis na pinuntahan ng killer ang higaan ng prinsesa. Hinawakan ni Otaki ang paa ng killer pero sinaksak na ng killer ang babae na natigok. Dahil sa kaguluhan ay umalis ang mga bantay sa kulungan ng mga convict. Sinabi ni Jinzaburo na walang ayos ang mga gwardiya doon. Saka sinira pa ni Unay Tikmaro ang bakod gamit lang ang lakas. At patawa-tawa silang lumabas na hinahanap daw ang prinsesa. Parang kwago naman si Amushi na nakakakita sa dilim at alam na nahihirapan ng mga bantay. Ito daw ang gift ng bata. Sinabi ng isa na atakehin nila ang mga fisherman at gamitin ang mga bangka nila pabalik. Pero sinabi ng bida na mas magandang labanan nila ang mga Monggol. Kaya sinabi ng mga kasama na gusto lang kasi niyang makipaglaban. Dahil para daw siyang aso na nakakita ng pusa kaya napasimangot ang bida. Kalaunan ay umalis ang 3 na sinabing pupunta ng bundok kung walang makitang bangka. Samantalang kumuha naman ng panggatong na nag-aapoy si Jinzaburo na nais daw sunugin ang lugar na iyon. Naiiyak ang bantay ni Teruhi dahil hindi niya nabantayan ang prinsesa. Tapos nakita pa nito ang babae na buhat-buhat na ng mga dumating na asasin. Narinig ng babae na ibang lengguwahe ang gamit ng mga ito. Agad naman silang pinaikutan ng mga tauhan ng prinsesa para sana mabawi ang babae. Pero walang laban ang mga sundalo sa mga mas magaling na ninja na tinusok sila. Napa-atres ang kawal pero nagulat dahil katabi na niya si Unay Tikmaro na may dalang bato. Binato nito ang nakahawak sa babae kaya naitapon ng prinsesa. Biglang umatake si Jinzaburo hawak ang espada at tinanggal ang kamay ng isang ninja na kita ni Teruhi. Saka din pinatay ang isa pa sa harap ng iba pang mga convict. Saka din niya kinalaban ng pang-3 at pinatay din ito. Ang boss assassin ang natira na kinuha ang espada.
Pero walang takot si Jinzaburo na umatake ng taga na sinangga ng kalaban saka umatras. Nagsalita ang boss assassin na blondie pala at magkapareho lang sila ng sword style. Muling sumugod si Jinzaburo at nag-espadahan sila ng patalon-talon habang umaatras na ninja. At nang magkaroon ito ng pagkakataon ay tumalon ito sa isang barko na nakahanda na sa dagat. Kaya nagtaka ang bida kung anong ginagawa ng dayuhan na barko. Saka din lumapit ang mga kasama niyang siraulo na kinantsawan siya. Dahil sa pagkamatay ng mga kilala ni Teruhi ay malungkot siya ng labis. Naroon din ang katawan ng mga kawawang mahinang sundalo. Nasabi ng babae na napakapangit ng digmaan. Pero nagsalita bigla ang long hair na Aipo Makonachi at sinabing hindi iyon digmaan. Dahil ang tunay na digmaan ay mas marami ang mamamatay. Ganun pa man ay pinuri pa rin ni Jinzaburo ang sakripisyo ng mga namatay doon. Dahil sa pagpapakabida ni Jinzaburo kagabi ay sinabi ni Teruhi na bibigyan niya ng pabuya ito. Saka din naglakad palayo, kaya natawa ang malaking tao na nilapitan si Jinzaburo dahil little girl daw ang nag-uutos sa dating sikat na warrior na tulad niya. Natigil silang lahat sa pagdating ni Kayo na agad lumuhad sa harap ng prinsesa. At sinabi nitong parating na ang hukbo ng mga kalaban na may 900 ships, at ipinakita nga ang paglalayag ng sangkatutak na Monggol. Kalaunan ay pinuntahan ni Gontaro si Jinzaburo at sinabing pinapatawag ito para sa meeting ng War Council. Ipinakita ang tatay ni Teruhi at nagkwento noong may pinatay siyang mandirigma ng ibang clan. Samantalang nakikinig naman ang mga tao doon. Feeling ni Jinzaburo ay hindi ito conference ng War Council kundi ay parang festival daw. Nagtanong ang isang lalaki kung anong ginagawa doon ni Jinzaburo. Kaya sinabi ng prinsesa na siya ang nagpatawag dito. May ipinakitang mapa ang matandang boss doon at sinabing ayon sa nalalaman nila ay umalis ang mga Mongol ships pero wala pang pag-atake. Kaya sinabing ligtas ang isla nila. Saka din nag-usap-usap ang mga mahilig sa politika na tao doon at confident na hindi sila aatakehin ng mga Monggol. Kaya napatayo si Jinzaburo at sinabing mga siraulo ang naroon na nagre-relax dahil hindi kilala ang kalaban. Sinabi ng bida na gumising na ang matandang boss dahil nasusunog na ang bubong ng bahay nito pero tutalagtulog pa rin siya. Kaya pinulot nila ang bida at itinapon sa labas. Naisip na lang ng bida na may anger issues daw siya kaya malapit sa mga gulo. Habang nakatayo sa bayan ay isang bata na may dalang kabute ang bumangga sa kanya. Tapos ito pa ang galit. Nagtanong ang bida sa bata kung anong itsura ng isla sabay guhit ng bilog. Pero sinabi ng bata na hindi ganon ang hugis. May mga tao din na nakisabat at sinabi ang itsura ng isla hanggang mabuo ito ng bida. Naisip niyang maraming mga clan at villages ang naroon kaya para na rin pala itong isang bansa. Natigil sila sa pag-uusap nang may dumating na 3 monk. Tinanggal ng boss ang sombrero at namuka nito ni Jinzaburo dahil magkakilala pala sila. Nag-usap sila sa tabing dagat at nagtanong ang bida kung anong ginagawa nito doon at bakit kinakausap ang tulad niyang pinalayas. Kasamahan pala niya ito sa dating grupo at ito ang napromote sa High General. Ito si Shoyuni na hindi niya friend kaya casual lang ang pakikipag-usap ng bida sa kanya. Naroon daw ito para pag-aralan ang galawan ng mga sasalakay na mga Monggol. Pero dahil sa nakikita ay sinabi niyang magpapadala siya ng 3,000 na sundalo sa isla at darating ang mga ito sa loob ng 1 linggo. Sinabi pa ni Shoyuni na aalis siya agad at 1 araw bago siya makauwi sa kaharian. Aayusin niya ang hukbo ng 5 araw saka sila darating. Pero kailangan niya ang tulong ni Jinzaburo na depensahan ng isla bago ng pagdating nila dahil alam nitong warrior ang bida. Bago pa tumanggi ang bida ay ibinigay ni Shoyuni ang isang legendary sword ng pinakaunang gumamit ng sword style na gamit ni Jinzaburo. Kaya tinanggap ng bida ang trabaho. Pero sinabi kay Shoyuni na 4 na araw niyang tipunin ang mga sundalo dahil matatagalan sila sa pagbalik kapag army ang kasama sa paglalayag sa dagat. Nag-utos si Jinzaburo na kailangan nitong bumalik sa loob ng 1 linggo. Ayos na ang usapan nila nang tutukan siya ni Teruhi na inakalang tatakas si Jinzaburo gamit ang barko ng inakala niyang monk. Pero sinabi ni Shoyuni na wala siyang balak agawin ng bida sa prinsesa. Saka din agad umalis ang mga ito. Sa isip ni Jinzaburo ay umaasa daw siya sa reinforcement na hindi niya pwedeng asahan. Samantalang sa isip ni Teruhi ay kailangan niya ang tulong ni Jinzaburo para sa isla at gagawin lahat. Kaya bigla siyang naging artista at tinawag ang bida na Lord saka din hinawakan ng kamay para huwag daw umalis. Kaya nag-blush ang lalaki na sinabing hindi siya aalis. Kaya napangiti ang manipulator na babae dahil easy to get daw ang bida. Dumating ang messenger at sinabi sa tatay ni Teuri na dumating na ang mga Monggol sa Sasubay. Agad nilang pinatunog ang kampana kaya nabulabog ang mga tao na alam ang ibig sabihin nito. Pinagmarcha ang lahat ng mga pupunta sa labanan. Kasama din ang mga convict na kagrupo ni Jinzaburo. Nakita niya ang pagdating ni Boss Kanor at nabilang din na aabot lang sa 300 ang mga mandirigma doon.
Dumating ang humabol at nakadamit pang digma na Teruhi na sinabing sasama sa pangkat ng ama. Pero sinampal siya ni Mang Kanor na kinagulat ng mga nakakita. Pero sinabi ng matanda na kahit iba ang bloodline ng babae ay tinuring itong anak at ayaw na masaktan. Saka din sinabi sa babae na babalik sila ng ligtas. At inutusan si Guntaro na bantayan ng prinsesa. Pagkatapos ay nagpaalam na sila kasama ng anak na parang kuya ni Teruhi, kaya naiiyak na lang si Teruhi. Agad na iniwan ni Jinzaburo ang posisyon at naunang binagtas ang kakahuyan at kabundukan doon. Kakaibang amoy daw ang naamoy niya na hindi pa niya maipaliwanag. Saka din niya nakita ang kinaroroonan ng mga Monggol na sangkatutak sa gilid ng dagat. Narinig niya ang boses ng kasama ni Mang Kanor na naroon na rin pala. Nilapitan niya ang mga ito at sinabing kung gusto ng matanda ay tutulong siya sa paglusong. Ngunit naiinis ang matanda na sinabing nang ipahiya siya ng bida sa council ay gusto niya itong patayin. Pero napagtanto din niyang ang ipinagyayabang niya ay ang mga nakaraan. Inutusan ng matanda si Jinzaburo na magpunta ng likod at samahan si Teruhi para mas ligtas ito. Kapalit ng ibinigay niyang armor ng isang dati na bayani nila. Saka din sinira ang scroll ng kanyang nakaraan na tagumpay para daw mapalitan ng mas bago. Saka sila umusad na iniwan si Jinzaburo. Unang nagpana si Mang Kanor sa ere. Saka din sinagot ng mga Monggol ng mas maraming palaso sa paghudyat ng kanilang tambol kaya umulan ng palaso sa mga samurai. Nasa isang puno lang si Jinzaburo na pinag-aaralan ng mga Monggol na napansin niyang nagmula sa magkakaibang lugar. Nag-utos ang matandang boss na huwag silang magpatalo. Unti-unti silang lumapit sa mga kalaban. At nang sapat na ang distansya ay inutusan ng mga mandirigman na umatake. Kaya nagkasalubong ang dalawang grupo at kanya-kanyang tusok at tagpas ng espada. At mas maraming namamatay sa panig ng mga Monggol na parang hindi sanay sa pakikipaglaban. Nagpakitang gilas din si Mang Kanor kahit matanda na kasama ang anak nitong maraming tinamaan ng palaso. Nais ng mag-ama na tuluyan ng paalisin ang mga kalaban kaya sila lamusong. Nakikita ito ni Jinzaburo na nag-alala para sa mga samurai dahil mas marami ang army ng Monggol sa paanan ng bundok. Napatigil si Mang Kanor at anak nito nang makita ang kalunos-lunos na nangyari sa mga sibilyan doon na pinatay ng mga Monggol. Saka pa inilabas ng Monggol ang kanilang secret weapon na catapult sa barko. Malalaking granada pala ang bala nito. Kaya pagbagsak sa mga samurai ay marami sa kanila ang dead on the spot. Maging si Mang Kanor ay nasaktan ng tenga na hindi makarinig. Kaya ang mga opisyal niya ang nag-utos ng kanilang pag-atras. Sinabayan naman ito ng pag-atake ng mga Monggol at marami silang kinatay. Kasama din na tinusok nila ang leeg ng anak ni Mang Kanor at natigok ito. Kaya nagalit ang matanda at pinatay ang isang Monggol. Pero napalibutan na siya ng mga kalaban. At sabay-sabay na tinusok ng sibat ang katawan ng matanda. Nakita naman ito ng bida na walang masabi. Nagkatitigan pa sila ng matanda, bago nila ito itinaas na parang litsyon na natusok. Dahil sa nangyari ay natatakot ang mga samurai na umatras. Sa isip ng isang opisyal ay paano pa sila lalaban dahil parehong namatay ang kanilang boss at anak nito. Sa pagtakbo ay nakita nila ang armor ng isang bayani nila noon. Isinuot na pala ito ni Jinzaburo na walang takot na pinatigil ang mga kabayo at pinakalma. Natigil panandalian ang mga samurai pero natakot nang makita ang mga paparating na kalaban. Pero na-headshot ni Jinzaburo ang isang kalaban sa kamuling pinalakas ang isip ng mga samurai. Sa halip na makinig sa bida ay sinabi ng mga nababahagang buntot na samurai na sino siya para pakinggan nila. Sinabi kasi ng bida na oras na para patayin ang mga Monggol na wala na sa kanilang malakas na depensa. Tinawag ng bida ang mga katulad nitong weird na nagtatago sa mga puno para kunin ang ibang kabayo. Feeling ng mga samurai na mas mababa ang mga convict dahil mga masamang tao ang mga ito. Pero sinabi ng bida na mga bakla ang mga samurai kung ayaw makinig sa tulad nilang outsiders na naroon para protektahan ang kanilang isla. Saka sinabing suot na niya ang armor ng dating founder ng kanilang clan at dapat lang na sumunod sila. Saka sila lamusong para lumaban. At sumunod din ang ilang mga samurai. Sinabi ni Jinzaburo na siguruhing mabuhay ang mga sumunod na sundalo sa kanila. Saka din nila pinagpapatay ang mga umaatake na mga Monggol. Kaya daw napabilib ang mga sumunod na samurai. Nakita ni Suboro ang tapang ni Jinzaburo kaya sinabi nitong hindi rin papahuli at agad pumatay ng isang Monggol. Pinatay din ni Shiraishi ang isang Monggol. Pero nataman siya ng palaso dahil nagkukwento pa kasi. Pero iniligtas siya ng archer na si Hitari na pinatay ang maraming Monggol. Kaya lumakas din ang loob ng mga samurai na lumaban. Dahil dito ay sinabi ng commander ng Monggol na magpahabol sila sa kanilang malakas na depensa. Saka din umatras ang mga Monggol na kinasaya ng mga samurai. Sinabi ni Shiraishi na patibong ito ng mga Monggol. Pero sinabi ng bida na umatake pa rin sila para tuluyang manalo. Nakita ni Yahiro ang paglusong ng mga kasamang samurai sa pangunguna ng mga outsiders. Kaya nagtanong ang isa kung anong gagawin nila.
Sinabi ni Yahiro na hindi nila naprotektahan ng kanilang boss kaya wala silang magagawa. Iniisip niya ang pagkatalo nila nang sinabi ng kasama na naroon si Teruhi. Naroon nga ang babae na nagpasalamat sa mga tao na lumaban para sa kanilang bayan. Inutusan ni Yahiro ang babae na umuwi sa capital para mas ligtas. Pero pinatahimik siya ng babae at sinabing naroon siya para pamunuan ang mga mandirigma sa laban. May nag-report na sinabing napalibutan na ang mga samurai kasama ng mga outsiders ng mga kalaban. Kaya akala nila kung namatay na rin ang mga ito. Kaya nagtanong ang babae kung kasama ba sa mga naroon si Genzaburo. Ipinakita nga ang paghabol ng mga bida sa mga umatras na Monggol at marami silang pinatay. Masarap daw ang feeling ng bida na hinahabol ang mga kalaban. Nang makita niya ang headquarters ng kalaban ay iyon ang kanilang tinarget. Saka pa siya nagpatuloy sa pagpatay sa mga Monggol kahit na napalibutan na sila. Samantala sa hindi kalayuan ay may mga grupo din ng mga mandirigma na hindi tumulong dahil naghihintay sila ng utos ng Emperor. Pagsapit ng gabi ay nakita ng mga tao ni Teruhi ang pagbabalik ng mga bida paakyat. Nagtatawanan pa ang mga ito dahil tagumpay sila sa laban. Nagtagumpay daw sila sa pagpatay sa general ng mga Monggol sa sariling headquarters. Kalaunan ay may kinuha si Genzaburo at agad na ipinakita kina Teruhi at mga sundalo doon. Ito ang dalawang ulo ni Mang Kanor Sr. at Mang Kanor Jr. Pinilit daw itong mabawi ni Genzaburo para hindi ibitin ng mga kalaban at mawalan ng moral ang mga sundalo. Kaya nahimatay si Teruhi na agad inalalayan ni Kano. Pero kalaunan ng makabawi ay niyakap ang ama at kapatid na naiiyak. Saka din sa gabing iyon ay nagdaos sila ng ritual bilang paggalang sa kanilang mga patay. Hindi nila alam na pinagmamasdan sila ng malakas na mata ni Amushi. Sa oras na iyon ay nasa loob ng kuweba ang mga convict kasama ang ilang mga native sa lugar na iyon. Nagtanong si Genzaburo kung bakit wala kanina sa laban si Onai Tikmaro. At sinabi nitong pirata siya na hindi kabisado ang kalupaan. Naiwan daw siya ng tumae kanina at hindi agad nasundan ang mga kasama. Nagtanong si Shiraishi kung mayroon bang pamilya si Genzaburo. At nasabi ng bida na mayroon pero patay na ang asawa at anak nitong nag-iisang babae. Nang magpunta daw siya ng gyera ay nagkasakit ang mga ito at pag-uwi niya ay kasama na sila sa mga naiburol. Hindi niya alam na nakikinig lang pala si Teruhi sa labas. Pumasok sila nang dumating ang supply na dinala ng mga tauhan nito. Dried rice daw ito para sa mga tao doon. Sinabi ng prinsesa na uuwi sila bukas ng capital para mag-regroup. At inimbitahan ang mga villagers na sumama sa kanila. Pero sinabi ng umalis na Genzaburo na matutulog muna. Dahil paggising ay aatakehin ng mga kalaban habang tulog pa sila. Sinabi ni Teruhi na mamamatay siya kapag gagawin iyon. Saka din inutusan ng bida na sasama sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Genzaburo na naroon sila para labanan ng mas malakas at mas marami na puwersa ng Monggol. At matatalo lang nila ito kapag natutulog sila. At kailangan niya ng guide para sa mga daan doon. Nag-volunteer naman si Jinsichi dahil pinatay daw ng mga Monggol ang pamilya niya. At may dalawa pang nais sumama sa kanila na parehong biktima ng mga kalaban. Kaya inutusan sila ni Genzaburo na kumain. Nakita itong lahat ni Yahiro. Pero wala daw siyang pakialam basta uuwi na sila bukas. Habang natutulog si Genzaburo ay sinabi ni Teruhi na delikado ang tao na ito kaya dapat na niya itong patayin. Baka daw dadalhin nito ang maraming tao sa kamatayan. Pero nang lapitan naman niya ang mukha ng bida ay iba yata ang ginawa. Paggising ni Genzaburo ay nakita si Teruhi at nagtanong kung mataas na ba ang buwan. At sumagot ang babae na oo. Kalaunan ay nagtipon ang mga nagpaiwan para maging kasama ni Genzaburo sa pag-atake. Kaunti lang sila dahil nagsiuwian na ang mga kasama ni Yahiro. At natawa na lang ang bida na sinabing mga baliw sila na nagpaiwan. Saka din niya isa-isang tinanong at kinilala ang pangalan ng bawat isa na kasama sa pakikipaglaban. Lumabas din si Teruhi na sinabing kasama siya bilang strategist nila. Hindi sana payag si Gantaro pero wala itong magawa. Nagtanong si Genzaburo kay Amushi kung kumusta ang ipinagawa nito. At sinabi ng bata na kalahati sa mga Monggol ay bumalik ng ship para matulog. Nagpasalamat siya sa bata at sinabing dadalhan ito ng pasalubong mula sa gyera. Nakinasaya naman ng Quago. Habang naglalakad sila ay sinabi ng bida na aatakehin nila ang mga kalaban at sisirain ang ilan nilang kagamitan saka din sila aalis. Sa paraang iyon ay magiging mabagal ang pag-atake ng mga kalaban dahil hindi na sila maiisip na madaling sakupin. Ang mainland daw ang pakay ng mga Monggol at hindi sila magtatagal sa isang maliit na isla. Kaya hit and run ang gagawin nilang laban. Kaya naging seryoso ang mga kasama niya. Noong nasa palibot na sila ng kampo ng kalaban ay nagpaplano pa lang sila kung paano makapasok ng tahimik, nang kagad ipinako ni Hitari ang bantay sa isang puno. Pero tumakbo ang dalawang guide nila sa kinaroroonan ng mga kalaban na sumisigaw. Kaya alam na nilang traidor ang mga ito.
Nasa likod ni Jinzaburo ang isa pa na balak siyang patayin kapalit ng pamilya nito na kinuha ng mga Monggol. Nakita siya ni Teruhi na binalak siyang saksakin gamit ng kutsilyo. Pero siya ang tinagpas ng traidor at nagdugo. Kaagad din na sinaksak ni Jinzaburo ang kawawang lalaki na gusto lang daw mailigtas ang pamilya. Saka din ito namatay. Sayang daw ito, sabi ni Jinzaburo, dahil marunong humawak ng espada. Sa balikat lang nasugat si Teruhi na agad sinamahan ng mga alalay. Nagpalipad ng mga nag-aapoy na palaso ang mga Monggol sa kinaroroonan nila. Kaya agad sinabi ni Jinzaburo na ilayo ni Nagantaro ang prinsesa at huwag hahayaang mamatay. Sinabi ni Onaitikmaro na pwede pa naman silang tumakbo. Pero galit na si Jinzaburo dahil sa nakita doon. Inilawan ng apoy ang mga tao na pinatay din lang pala ng mga Monggol at saka ibinitin-bitin doon. Kaya naghanda din ang lahat sa laban at agad na umatake. Maraming mga pinugot na ulo si Jinzaburo at hinati na katawan. Nataman ng palaso ang ilan nilang kasama at nasira ang inumin ni Onaitikmaro. Tapos nataman pa ng palaso ang bunganga nito na kanyang kinagat sa inis. Saka pinagpapalo ang mga kalaban at nakagawa ng daan. Kaya madaling nakapasok ang mga bida sa kampo ng mga Monggol at sinunog ang mga bahay at pinatay ang mga traidor. May Monggol na nag-report sa kanilang station commander na si Qin Haokei at sinabing aabot ng 1,000 ang mga umatake. Pero sinipa ito ng commander. Saka ginamit ang pandinig at sinabing aabot lang daw ang mga umatake sa 70 na katao. Nag-iisip siya nang dumating ang mas mataas ang rangko sa kanya na Vice Marshal na si Ryu. Nalaman ni Ryu ang pagkamatay ng commander na anak ni Qin, saka pa ito ang naupo sa upuan ni Qin. Kaya naiinis lang si Qin na walang magawa. May narinig na ingay ang mga bida sa tabing dagat. Mga bata at babae ito na dinadala ng mga Monggol patungo sa barko para gawing tig-50. Nais ng mga samurai na iligtas ang mga babae pero sinabi ni Jinzaburo na huwag silang magpunta doon kung ayaw mamatay. Aalis na sana sila nang biglang may magpatama ng mga spear gun sa mga kalaban. Bago lang ito sa mga kasama ng bida at hindi nila kilala. Narinig ng bida ang tungkol sa mga tao na nasa bundok na ang trabaho ay iligtas ang Japan sa mga mananakop. At iyon daw ang tumutulong sa kanila ngayon na labanan ang mga Monggol. Mahigit lang daw sa 100 ang mga ito pero sapat na ang oras na hatid nila para sa grupo ng bida. Inutusan niya ang mga kasama na iligtas ang mga bata at mga babae sa tabing dagat. Kaya mabilisan nga ang kanilang pag-atake sa mga Monggol doon na kanilang pinagtatagpas. Saka din agad dinala ang ilang mga babae at bata na nakaya nilang iligtas. Lumapit ang commander ng Toibarai at nagpakilalang si Nag-Amin. Aalis na daw sila doon bago pa may mamatay sa kanila. Kaya nagpasalamat ang bida at sinabing may utang sa kanila. Sinabi ni Nag-Amin na inutusan lang sila ng isang mataas ang rangko na tao. Tinutukan ng bida na sinabing kung karapat dapat siya ay makikilala ang kanyang boss. Saka din sila umalis. Samantala ay pinagpapatay ni Ryu ang ilang mga kasama ni Jinzaburo at sinabing gusto ng mas malakas. Lumabas nga ang mas malakas na si Onaitikmaro na nagkukulangot pa. Alam ni Onaitikmaro na mataas ang rangko ni Ryu kaya excited din ito na makalaban ang kasing laki nitong tao. Nagkasubukan ng lakas ang dalawa at tabla lang sila ng lakas. Malakas man ang palo ni Onaitikmaro na nasisira ang paligid pero nasangga ito ni Ryu. Mas magaling lang sa teknik si Ryu na pinatid si Onaitikmaro at binalak saksakin. Ngunit dumating si Jinzaburo na pinigilan ng sibat ni Ryu. Kaya nagalit si Ryu na tinawag na damo ang bida. Pero nang makailag ito ay tinawag naman na langaw. Saka sinugat ang mukha ng bida. Muling umatake si Ryu na sinangga ni Jinzaburo ng espada sabay slide ng armas at nasugatan naman ang mukha ng Mongolian. Kaya napagtanto ni Ryu na ito daw yung hinahanap niyang lobo. Kaya naging interesado ito sa bida. Ngunit bago pa sila makapaglaban ay tinawag na ng umalis na bida si Onaitikmaro. Pinigilan din ng 2 tauhan si Ryu dahil ipinatawag na siya ng marshal. Pero nais nitong makalaban ulit ang bida sa hinaharap. Samantala sa kinaroroonan ng marshal ay kausap nito ang nakamaskara na kinalaban ni Jinzaburo noon. Nasabi nitong may quality daw si Ryu na maging vice marshal pero may sakit itong bloodlust. Saka nagtanong sa mambabarang at nalaman nilang saka daw sila pwedeng maglayag pagkatapos ng 7 araw. Kaya sinabi ng boss na mananatili na muna sila doon. Kinabukasan ay agad din na naglakad ang mga bida kasama ng ilang sibilyan para magpunta ng capital. Masaya ang mga samurai dahil ligtas naman ang kanilang prinsesa. Naiiyak naman ang crybaby dahil makakauwi na daw siya. Saka din sila masayang kumain. Biglang nilapitan ni Jinzaburo ang prinsesa at may nginunguya itong damo. Sinabi niyang gamit nila ito panggamot ng mga nasugatan. Saka din walang palom na inilagay sa sugat ni Teruhi na nagulat dahil isa siyang prinsesa na hindi dapat hinahawakan ng ganon ng kahit sino. Pero nang makita nitong pinuntahan din ng bida ang ibang mga nasugatan para palakasin ang kanilang mga loob ay naintindihan niya ang layunin ng bida.
Isang bata ang pinagtripan ng isang lalaki dahil anak ito ng traidor na pinatay nila kanina. Nagagalit ang lalaki dahil hawak pa ng kalaban ng pamilya niya samantalang nakabalik ang anak ng traidor. Sakalang umalis ang lalaki nang lumapit ang bida na nasa likod na niya. Sinabi ni Jinzaburo na siya ang pumatay sa tatay niya. Saka ibinigay ang espada ng bata. Sinabi ng bida na matapang ang tatay niya dahil kinalaban niya ang alam niyang mas malakas sa kanya para lang sa pamilya. Saka sinabi sa bata na magpalakas din ito tulad ng ama at ipaghiganti siya. Kaya nagkaroon ng lakas ng loob ang bata na sinabing balang araw ay papatayin si Jinzaburo. Sinabi ni Teruhi na umalis na sila. Ngunit pagbalik nila ay nakita nila sa malayo pa lang na nasusunog na ang capital. Kaya nanlumo ang napaluhod na Teruhi. Naalala din ng bida ang mga nakausap nitong sibilyan kaya naiinis. Pagtingin niya kay Sure Aishi ay umiiyak ito. Naalala daw kasi ni Sure Aishi noong mayroon din siyang mansion at mga tao na nasunog din noon. Dumating si Genpachi at itinuro sa kanila ang ilang mga survivors ng pag-atake. Kasama din pala si Yahiro na nakaligtas. Nagreklamo pa ito na nakabalik daw sila pero wala palang babalikan. Balak daw pala talaga ng mga Monggol na atakehin ng sabay ang Sasu Village at ang capital. Napatanong sila kung ilang araw kaya ang aabutin ng mga Monggol doon. Kaya nasabi ng prinsesa na naiinis na hindi aalis ang mga kalaban hanggat hindi sila napapatay lahat. Kaya mas lalong nasira ang fighting spirit ni Yahiro na sinabing wala ding silbi ang kanilang pakikipaglaban. Pero sinipa ito ni Jinzaburo at sinabing lampa ito at spoiled. Kaya nainis si Yahiro na kinuha ang espada. Pero hindi sila natuloy maglaban dahil may nag-report na may dumating. Nakakita sila ng ilang mga scouts na naghahanap ng survivors. Nakapagtago ang mga bida at aalis na sana ang mga kalaban. Pero dahil naalala ni Teruhi ang pagkamatay ng ama, ay hindi nito napigilan ang galit. Kaya agad na headshot ang isang scout. Saka din agad pinatay ang iba pa. May sinubukang tumakas na nakalayo kaunti. Ngunit pinatay din ito ng archer na Hitari. Pero ang problema nila ay nakatakbo ang kabayo nito pabalik. Inamoy pa kasi ng malaking tao ang kalaban at sinabing katulad mo na amoy gatas daw ito. Kaya naisip nilang hindi tulad nila ang mga tao na iyon. Agad din namang humingi ng paumanhin si Teruhi dahil sa pagpatay sa kalaban. Pero sinabi ng bida na napansin nitong alam ng mga scout na naroon na sila kaya agad paalis ang mga ito. May binalak na daanan ng mga samurai na gagawin daw nilang shortcut. Pero sinabi ni Amushi na hindi pwede. Dahil nakikita na nito sa malayo ang hukbo ng Monggol na naglalakad. Sa isang makitid na lugar ay sinabi ng tauhan ni Yahiro na mag-ambush sila doon. At pumayag naman si Yahiro para daw mabigyan ng oras ang mga mamamayan na makatakas. Saka nito inutusan ng mga convict ng tumulong. Kaya nagreklamo si Oni na ayaw daw pagtrabahuin ng libre. Napansin niya ang natamba na Chominpuko at inilantad ang ninakaw nitong kayamanan noong masunog ang capital. Kalaunan ay sinabi ng bida kay Yahiro na kung nais nilang pigilan ang mga kalaban ay dapat handa siyang itaya ang buhay doon. Saka sinabing gawin nilang fortress ang daanan na iyon. Nang nakapaghanda na ang lahat ay sinabi ni Jinzaburo na magpapahabol sila sa mga kalaban. Umabante sila ni Yahiro na kinakantsawan pa ng bida dahil wala itong kumpiyansa sa sarili. Sinalubong nila ang mga Monggol na nakahanda din sa laban na naramdaman ng panganib. 2 Monggol ang agad na pinatay ni Yahiro at Jinzaburo gamit ang espada at palaso. Pero malakas daw ang mga ito. Nagpahabol sila at nang nasa posisyon ay inambush lang nila ang mga ito gamit ng palaso. Samantalang yung mga nakaligtas sa palaso ay sinibat naman ng mga naging spearmen. Kaya naging lechon Monggol ang mga ito. Nakapatay pa si Yahiro ng kalaban pero sa isip niya ay alam niyang dead end ang pupuntahan ng mga tao kaya naglalaban ang isip niya. Kaya sinabi ng bida sa batang general na kung talo na siya sa isip pa lang ay tumakbo na lang siya. Nagtanong si Yahiro kung saan kumukuha ng lakas ang bida imbes na obvious na nasa talunan silang grupo. Naalala ni Jinzaburo ang nakalipas noong kagalang-galang pa lang siyang samurai. Naglalaro sila ng board game sa kanyang 2 master. At nang matapos ay sinabi ni Toki 8 na huwag na munang magpunta doon si Jinzaburo. Nais kasi nitong iwasan ang posibleng paglalaban ng kanilang clan sa iba pang clan. At hindi na rin ito ginagamit ang kanilang archery space dahil ayaw na nito ng gulo. At naintindihan naman ito ng bida na umalis. Sa palengke ay nakasalubong niya ang grupo ni Yoriso na shogun ng clan na dating kalaban ng kanilang clan. Tinawag siya nitong maglaro ng board game pero tumanggi ang bida na sinabing hindi siya magaling dito. Kaya umalis naman si Yoriso na sinabing kahit kailan ay magiging tauhan lang ang bida. Pakiramdam ni Jinzaburo na may balak itong hindi maganda. At hindi siya nagkamali dahil ilang araw lang ay umatake si Yoriso sa mansion ni Toki 8. Pinagpapatay nito ang mga tauhan doon at hinuli si Toki 8 na pinagbintangan na nag-aalsa laban sa clan na boss niya. Papatayin na sana si Toki 8 nang biglang matigok ang isang tao niya sa gate dahil pinatay ito ng bida.
Dumating daw si Jinzaburo para makipaglaro ng board game. Umatake ang mga kalaban pero madali lang itong ginawang karne ng mga kasama ng bida. At parang tayo na bakla na mamamatay na sana si Yuriso sa espada ng bida kung hindi lang nagsalita si Junior. Sinabi nitong baka mas lalong malagay sa panganib ang clan nila kaya kailangan nilang magsakripisyo. Nagawang mapatomba ng kalaban si Jinzaburo at inapakan sa lupa. Sinabi naman ni Toki 8 na kung paano maglaro ng board game si Jinzaburo ay ganon din ang ugali sa laban. Hindi daw siya nagpapabigay. Pero sinabi ng matanda na kailangan nila ng sakripisyo minsan para manalo. Saka din pinugutan ng ulo nito na nakipagtitigan pa sa bida. Sinabi ng bida kay Yahiro na natutunan nitong huwag sumuko at iwan ng espada para huwag mawala sa kanya ang lahat. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi siya sisuko. At ganun din dapat ang gawin ni Yahiro. Dumating ang second wave ng mga Monggol at may dala ang mga ito na apoy. Kaya naalala ng bida ang bomba. Buti na lang at mabilis sa pagpana si Yahiro na tinamaan ng kamay ng pitcher at sila ang sumabog. Kaso ay mayroon pang nakapagtapon kaya nagkaroon ng explosion at hindi nila makita ng husto ang paligid. Habang pumapatay ay sinabi ni Jinzaburo na lahat ng walang sugat ay tumayo at takpan ang pwedeng daan ng kalaban. Saka sinabi ni Yahiro na kapag hindi naman daw sila matatamaan ng impact ng pagputok ay hindi sila mamamatay. Pagtanggal ng usok ay nakita ng mga bida na nasa perfect spot ng ambush ang mga kalaban. Kaya kawawa ang mga ito na namasakre sa mga palaso ng hukbo ng mga sakang. Nasabi ni Yahiro na malakas pala ang clan niya na hindi niya alam. Dahil daw ito sa tulong ni Jinzaburo. Dahil makitid ang daan ay hindi makaporma ang mga kalaban kahit na mas marami sila dahil nagiging one-on-one ang laban at mas magaling si Jinzaburo. May mga umaakyat naman na mga Monggol pero tinutusok ito ng mga spearman. Yung iba ay pinatay naman ni Yahiro na nagkakaroon na ng confident. Nag-utos ang general ng Monggol na agad namang ginawa ng matanda nitong alalay. Pero hindi nila alam na nasa likod lang pala nila ang nagtatago na Hitari kasama ang prinsesa at ilan pang kasama. Balak ng mga ito na patayin ang boss ng mga kalaban. Kaya iniunat ng dalawa ang pana at pinalaya ang palaso. Ngunit nakaligtas ang general na agad tinakpan ng mga tauhan nito. Sinabi ni Hitari na umalis na sila agad. Nakita ni Orianedi ang prinsesa at nagandahan ang manyak. Sinabi nitong huwag papatayin ang babae at hulihin ito bilang kanyang war prize. Samantala sa kinaroroonan ni Jinzaburo ay natalo na ang naunang wave ng kalaban. At pagod na rin ang kanilang mga kasama kaya sinabi nilang oras na para umalis bago pa dumating ang isa pang wave ng Monggol. Binati ni Jinzaburo si Yahiro dahil sa magandang performance. Aalis na sana sila pero may dumating na may dala ulit na apoy. Inakala nilang may dala ulit ang mga ito na bomba kaya naghanda si Yahiro sa pagpana. Pero baril pala ang ihinanda ng mga Monggol at sinindihan kaya nasapol sa dibdib si Yahiro. Nag-usap ang dalawang boss na ginamit daw ang baril na iyon sa mga nakalaban nilang barbarian noon. Nagsaya ang mga Monggol pero hindi nila inasahan ang mabilis na pag-atake ni Jinzaburo sa kanila at kada was-iwas nito ng espada ay ulo ang nahuhulog. Pinatay din ni Shiraishi ang isa pang balak tumakas. Habang namamatay si Yahiro ay iniisip pa rin itong ano bang dahilan ng ipinaglalaban niya doon. At ano ang layunin ng kanyang pagkamatay. Hinawakan ng bida ang kamay ng general at sinabing hindi masasayang ang pagkamatay nito. Saka din isinara ang mata ng namatay na mas bata. Pagdating ni Teruhi ay masaya itong walang gaanong namatay sa kanila. Saka sinabing hindi nila napatay ang kalaban na general. Pero sinabi ni Jinzaburo na namatay ang kanilang general na Yahiro sabay abot ng pinugot nitong ulo. Ibinigay ito sa prinsesa na naluluha dahil sa pagkamatay ni Yahiro. Tapos sinabi pa ng babae na mainit-init pa daw ang ulo. Kaya swerte natin na nabuhay sa generation na peaceful at may gobyerno at hindi mo na kailangan pang makipagpugutan ng ulo. Dumating si Amushi at sinabing nakita nito ang pagdating ng mga Monggol na nagmula sa Sasu. Saka din ipinakita ang mga ito. Sinabi ng mga samurai na tigok na sila. Ngunit sinabi ni Jinzaburo na swerte nila. Nagtaka ang mga kasama kaya sinabi ng bida na dahil magkaiba ang lahi na nakita nila sa Sasu at ng mga humahabol sa kanila ngayon ay magkakaroon ng kalituhan ang mga ito kapag nagkita. Lalo na at paparating na ang dilim. Kaya kapag nakatakas daw sila ay makakasurvive sila hanggang bukas. Pagsilip ng isang Monggol ay nakitang wala na ang mga kalaban kaya nag-utos ito ng paghabol. Ipinakita nga ang mga bida na tumatakbo sa dilim. Saka natigil nang makita si Onai Tikmaru na itinali ang magnanakaw na kasama nilang kalbo. Sinabi ng kalbo na ninakawan daw ni Onai Tikmaru ang mga farmers kaya nagalit ang prinsesa at napatanong si Jinzaburo. Pero sinabi ng malaking tao na dapat may bantay daw ang mga kayamanan na iyon. Dumating ang mga humahabol na Monggol na agad tinawag ni Onai Tikmaru na kunin ang mga kayamanan. Pero pinatamaan siya ng palaso na sinangga ng malaking tao. Umatake ito at hinampas ng malakas ang sabay-sabay na tambo ng mga Monggol.
Sinabi ni Jinzaburo na may paparating panghukbo ng kalaban kaya tumakas na ito. Kaya pinulot ng malaking tao ang malaking bato at pinasat ang mga kalaban. Saka din tumakbo dala ang parang putong ng sibuyas na kalbo. Kalaunan ay nag-agawan ang mga Monggol na nakita ang plunder na naiwan. Kaya naglaban sila na sinabing winner take all. Para sa mga inaakalang mahina ang mga Monggol ay nagkakamali kayo. Dahil mga warrior ang mga ito at sila yung dating mananakop na kinatatakutan ng China. Nakita naman ni Orianedi ang mga namatay na tao kaya siya naiyak. Pero biglang nawala ang luha nito nang sinabi ng isang nag-report na may kasama silang mula sa kabilang grupo ang inaagaw ang kanilang plunder. Habang nagbugbugan ng mga Monggol ay nagtakbuhan naman ang mga bida. At agad din silang natulog nang makahanap ng magandang spot. Habang masarap ang hilik ng bida ay nilapitan siya ni Teruhi. Sa panaginip ng bida ay nakikita niya ang mga tao na patay na mula kay Tokiaki hanggang sa anak niyang namatay na rin. Pagmulat niya ng mata ay nakita ang mukha ni Teruhi na pinagmamasdan siya. Umatras ang huli kadodong na babae, pero sinabing tinitignan lang kung may hininga pa ang bida. Dahil kailangan pa siya nitong pagsilbihan. Naisip ng bida na wala naman siyang koneksyon sa gyera na iyon. Pero dahil naibigay ang bigat sa kanya ay naisip niyang baka yun daw ang kwento ng kanyang buhay. Nagugas ng mukha si Teruhi. Nakita nito ang maraming mga fireflies na inakala niyang multo ng mga namatay na. Paglingon niya ay nakakita siya ng isang nakatayong matanda. Binati siya ng matanda na kilala naman ang prinsesa. Saka nagtanong kung nasaan si Jinzaburo. Dumating ang bida na pinagmasdan ng matanda. At sinabi ng matanda na maganda ang pangangatawan nito pero mukhang kontrabida. Napagtanto ng bida na kasama ito ni Nag-Amin. Saka sinabi ng matanda na sundan daw sila dahil pupunta sila ng palasyo at kikilalanin ang emperor. Saka din mabilis na tumakbo ang matanda palayo. Kaagad siyang sinundan ng bida na sinabing mabilis ito kahit matanda na. May nadaanan siyang mga tao na nagriritual. Pero nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang maakyat ang isang bundok nakita ang dagat. At nakita ang matanda na nagpahabol. Agad silang yumuko dahil sa pagdating ng emperor. At ipinakita ang pangit na emperor na si Tokihito. Ipinakita ang nakaraan ni Tokihito noong naglalaban ang mga tauhan niya laban sa nais pumatay sa kanya. Dumating ang isang samurai na nagpatalon-talon palapit sa kanya. Sinabi ng mandirigma na umalis na sila doon. Pero sinabi ng emperor na magpapaiwan ito. At nagbigay na lang ng espada sa samurai. At iyon din ang espada na dala-dala mismo ni Jinzaburo na ibinigay sa kanya ni Shoyuni. Dumating din ang nakasunod na prinsesa at binati ang emperor. Sinabi ng matanda na great-granddaughter daw nito ang babae. Nakilala na siya dati ni Teruhi noong bata pa lang ito. Si Tokihito pala ang tunay na bloodline na pinagmulan ng babae. At naalala daw ng emperor ang asawa, anak at apo nito kapag nakikita si Teruhi. May ibinigay itong lalagyan ng sulat sa babae at inutusan na dalhin kay Nag-Amin. Utos daw ito na poprotektahan nila ang kapital at mga tao dito. At kailangan daw mabuhay ni Teruhi kung gusto nitong magtagumpay. Kaya naging motivated naman ang babae na sinabing gagawin ito. Kalaunan ay nakwento ni Teruhi na lolo pala nito ang nagligtas kay emperor noong bata pa siya. Dahil dito ay nag-asawa ang tatay niya at ang apo na babae ng emperor at nabuhay si Teruhi. Sa daan ay alanganin ang mga samurai na tutulungan sila ng mga Toiburai. Pero pinatigil sila ng prinsesa. Nagtanong si Hitari kung ano bang trabaho ng mga Toiburai. At si Kalbo ang sumagot na special silang grupo ng sundalo na ipinadala ng Kyushu para bantayan ang Japan sa mga pag-atake mula sa labas. Pagdating nila sa dagat ay masarap daw ang simoy ng hangin, sabi ni Oni. May nakaaway pang batang babae si Amushi dahil sinabi nitong amoy ihi ang dagat. Habang kinakausap ni Teruhi ang babae ay may nakita silang mga babae na nagsasagwan na may tinatakbuhan. Hinahabol pala sila ng mga Monggol na sabik sa mga babae. Sinabi ni Gontaro na magtago si Teruhi pero inutusan ng babae si Jinzaburo na gumawa ng paraan para mailigtas ang mga babae. Gagalaw na sana sila pero sinabi ni Sana na wala sa danger ang mga babae sa bangka. Dahil biglang nagtalunan ang mga ito at lumangoy palayo kaya sinabi ng mga Monggol na sayang ang mga chicks. Saka pa lumabas ang mga Twarabay at inambush ng palaso ang mga Monggol. Sinabi ng boss ng Monggol na umalis na doon. Ngunit pinalibutan sila ng mga bangka ng mga Toiburai na pinamumunuan ni Nag-Amin. Saka patuloy lang na pinag-ambush ang mga kalaban. Napilitan na tumalon sa tubig ang mga natira na Monggol. Pero sa tubig ay sinalubong sila ng mga babae at ginawang pataba sa mga isda. Kalaunan ay binati ni Jinzaburo si Nag-Amin na nasabing buhay pa ang bida. Sinabi ni Teruhi na naroon siya bilang isang messenger. Saka ibinigay ang lalagyan ng sulat kay Nag-Amin. Binasa naman ito ng long hair at nang matapos ay na-welcome nito ang prinsesa at mga tao nito dahil sa utos ng emperor. Saka napangiti si Oni at ng kasamang lalaki nang makita ang mga babae na sumisisid.
Habang ginagamot ng batang doktor ang ilang nasugatan ng lason, ay pinag-aralan naman ni Jinzaburo ang kakaiba ulit na munggol sa grupo ng mga kalaban. May normal at regular na palaso daw ang mga ito. At kakaiba din ang itsura ng buhok na sinabi ni Nagamin na kasamahan daw ito ni Retso na Kung Fu. Kalaunan ay naglakad sila ng 1 oras. At pagdating nila sa kaharian ng mga Twarabay ay nagulat sila na nakita ang pader nito na gawa sa bato. Biglang inipit ng mga Toyborai ang mga samurai na kasama ni Jinzaburo at sinabing makikinig sila sa batas nila sa lugar na iyon. Pero ang prinsesa ay welcome daw bilang panauhin. Agad inakyat ni Amushi ang bakod na bato at napahanga. Tapos naroon sa kabilang dulo si Sana na sinabing bobo nito. Hinamon ni Sana si Amushi na mag-racing daw sila kung sino ang makakaabot sa kabilang dulo ng mas nauna. Saka agad itong tumakbo na agad ding sinabayan ng lalaki. Samantala ay nakita ni Sure Aishi ang isa sa mga convict na naunang tumakbo. Ito si Saburo. Nainis siya nang makita ang prinsesa pero tinarayan din ito ni Teruhi na iniwan dahil tumakbo agad bago ng kaguluhan. Pero may sekreto si Saburo na gustong sabihin kay Sure Aishi. Nakita ni Amushi na napakalawak ng bakod na iyon. Saka din sila nagkasalubong ni Sana at ipinilit ng bawat isa na siya ang nanalo. Pero napagtanto din nilang kahit anong gagawin nila ay magkakasalubong sila sa dulo ng bakod. Saka din sila magkasamang naupo at parehong natawa dahil may ka-Romeo at Juliet na sila. Nakita pa ng mga bida ang imbakan ng armas ng mga Toyborai. At ang ilan nilang catapult na sinabi ni Sure Aishi na gustong makita sa action. Bumalik si Amushi na sinabi kay Jinzaburo ang nakita nitong aabot sa 1.5 kilometro na radius ng bakod na bato. Sinabi ng isang bantay na tumahimik daw si Amushi at huwag mag-asta na scout. Pero dumating si Sana na biglang ipinagtanggol si Amushi na hindi naman gumagawa ng masama. Saka pa tinawag at may ipapakita na agad sinundan ni Amushi. Kaya nagtaka ang mga sundalo na nakakita dahil naging mabait si Sana sa dayuhan. Pagkatapos pa ay pinakain ng mga Twarabay ang mga bisita nila ng masarap na kanin at pork at inumin na nakakalasing. Dahil dito ay nagpasalamat ang mga samurai dahil sa pag-welcome sa kanila. Pinuri din ng mga ito ang magandang bakod ng kaharian na hindi daw kayang pasabugin ng bomba ng mga Monggol. Ngunit nakisabat si Jinzaburo na sinabing matitigok silang lahat kapag umatake ang mga kalaban. Kaya nagalit ang mga babae na tinutukan siya ng kutsilyo. Pero ipinaliwanag pa rin ng bida na dahil sa lawak ng castle ay hindi nila ito madedepensahan kapag umatake ang malaking grupo ng Monggol sa bawat pader. Samantala ay kinausap ni Saburo si Sure Aishi at ipinakita ang isang silver badge na mula sa hukbo ng Monggol. Ito daw ang paraan para makaalis siya doon. Nagtanong si Saburo kung bakit ba lumalaban si Sure Aishi para sa mga tao doon. At sinabi ni Sure Aishi na nagsimula na gusto niyang tulungan ang mga tao doon noong makita ang nasusunog na capital. Sinabi ni Saburo na samurai sila kaya dapat lumalaban sila ng may bayad. Kaya nagtanong si Sure Aishi kung anong naiisip ni Saburo. Samantala ay sinabi ni Jinzaburo na alam nitong hindi naman talaga sila pinapasok ng mga Toyborai para tulungan, kundi ay para tumulong sa pagdepensa ng kaharian na iyon. Pero sinabi ni Nagamin at ng matanda na hindi sila pinupuwersa na makipaglaban para doon, kundi ay pwede lang naman nilang hintayin na umalis ang mga kalaban. At mas delikado sa labas dahil kapag sumapit ang winter ay pwede silang mamatay sa lamig. Kaya nainis ang lumabas na Jinzaburo na hinayaan ni Nagamin. Habang busy ang bida ay naiinis ang ilang Twarabay dahil sa sinabi ng bida na iwan nila ang lugar na iyon. Kaya sinabi ni Jinzaburo na lalabanan niya ang mga ito gamit ang isang tangkay ng damo. Nainis ang isang lalaki na umatake ng pamalo pero sinuntok lang ito ng bida. Muling umatake ang lalaki pero suntok sa mukha ang muli nitong natanggap. Nang sinabi ng lalaki na handa siyang mamatay para depensahan ang nilakihan ay naalala ng bida ang anak na babae. Kaya sinabi niya sa mga kaharap na kung matatalo niya ang mga ito ay tatanggalin nila ang kanilang mga helmet. Kaya umatake ang mga kawal pero wala silang kaya. Narinig ito ng ibang mga samurai na tutulong sana. Pero inawat sila ni Jinzaburo na sinabing sparring lang iyon. Pinatanggal ni Jinzaburo ang maskara ng mga ito at kinilala ang bawat isa. Sinabi din sa iba na paano niya pagkakatiwalaan ang mga hindi niya kilala na magiging brother at arms. Dumating si Nagamin na narinig ang sinabi ng bida at nakangiti ito dahil handa ang bida na tulungan silang depensahan ang castle na iyon. Naintindihan na daw ni Jinzaburo na dapat nilang protektahan ang castle at mga tao ng sabay. Nagkwento si Saburo na pinasok ang isang bahay at binalak pagsamantalahan ang nanay doon. Pero pinalo siya at itinali ng mga kalalakihan doon. Ngunit dumating ang mga Monggol na pinatay ang mga ito. Saka sinabi ng commander nilang si Nergi na magtrabaho ito sa mga Monggol at bibigyan sila ng pabuya. Kaya nagkaroon ng silver badge na pass si Saburo at pwede daw niyang kausapin si Nergi kahit anong oras. Nasabi ni Sure Aishi na pagtatraidor ang gagawin niya. Pero ipinaliwanag ni Saburo na ganun ang buhay nila bilang samurai.
Kapag sumali sila sa mga Monggol ay magkakaroon ulit sila ng lupa. Sa grupo ng mga Monggol ay nais ng kanilang boss na itigil ang pagsakop sa isla at dumiretso na sa Japan. Naiinis ang mga naroon na leaders at sinabi din ng general na sundin nila ang utos ng marshal. Pero nang sinabi ni Nergi na ilang mga taga-isla ang sinuhulan niya para maging spy, ay sinabi ng general na dahil ibinigay naman ng isla sa kanila ay lubusin nila ang pagsimot dito. Muling nagtanong si Saburo kung sasamahan siya ni Shiba Ishi, pero ayaw daw ni Pacquiao na mawala ang kaluluwa nito. Kaya nainis si Saburo na sinabing ganun din dati ang kapatid niya na pinatay niya. Sinabi ng aalis na Shiba Ishi na pagbibigyan niyang paalisin si Saburo. Pero binalak ni Saburo na gamitin ang armas. Pero siya ang hiniwa ni Shiba Ishi na alam na daw ang gagawin ng spy. Nakita sila ng isang babae. Pero sinabi ni Shiba Ishi na spy si Saburo. Kaya aalis sana ang babae para sabihin ang kabayanihan na ginawa ni Shiba Ishi. Pero pinigilan siya ng samurai saka din sinaksak. Kaya namatay ang kawawang babae tapos ipinahawak pa ng lalaki ang armas dito. Nagbago daw ang isip ni Shiba Ishi. Kaya napatawa muna si Saburo bago namatay. Agad din umalis si Shiba Ishi at naiwan ang dalawang bangkay. Samantala ay naghahanda naman si Shoyuni na inutusan ng mga tauhan na bilisan ang paghahanda ng mga barko pandigma. At sinabi sa isip na maghintay lang si Genzaburo. Habang naghahasa si Genzaburo ay nagtanong si Teruhi kung totoo bang may darating na reinforcement. Ipinasigurado naman ito ng bida kaya nagkaroon ng pag-asa ang babae. Pero ang totoo ay hindi alam ng bida kung mangyayari ito o hindi. Nakita ni Sana at ng mga kasama ang pagkamatay ni Nami at ni Saburo. Inakala nilang balak maalay ng samurai ang babae kaya ito nanlaban at namatay silang pareho. Pero nang tignan ni Nag-amin ang sugat ng lalaki ay nanlaki ang mata nito pero hindi nagpahalata. Ibinalita ni Amushi ang pagkamatay ni Saburo na inakala nilang binalak mang-rape. Pero alam ni Genzaburo na marunong ito sa laban. Kaya napaisip siya kung anong nangyari. Saka din nagtanong kung nasaan si Shiraishi. Ipinakita naman si Shiraishi na nasa kampo na ng mga Monggol dala ang silver badge. Sa pamamagitan ng interpreter ay sinabi niya ang kahinaan at itsura ng castle na papaligiran ng bakod na bato. Sinabi ni Nergi na patayin na lang nila ito dahil iba yung spy niya. Pero nang magtanong ang general kung mayroon ba silang makukuha ng mga babae at mga kayamanan, ay nasaktan ang loob ni Shiba Ishi. Pero dahil naroon na siya ay itinodo na niya ang maging traidor at sinabing marami. Nakita ng general ang guilt sa mukha niya kaya sinabi nito sa mga kasama na legit itong traidor. Kaya nangako itong babayaran si Shiba Ishi ng makukuha sa gyera. Nang gabi ding iyon ay nag-usap ang mga bida kasama ni Nag-amin. Hinahanap ni Nag-amin si Shiraishi na hindi daw nakita ni Hitari simula ng hapon. Kaya sinabi ni Nag-amin ang totoo na nakita nitong na-slice din ang collarbone ni Saburo at hindi ito magagawa ng armas ng namatay na babae. Hindi pa niya tapos ang sinasabi nang biglang lumabas mula sa gilid si Shiraishi na may daladalang na hunting na hayop. Iyon daw ang dahilan kung bakit matagal siyang nawala. Sinabi ni Oni na nabuburyong siya at wala na siyang alak kaya dapat may kumanta. Nagusto naman ni Teruhi pero huwag daw malakas. Saka pinakanta si Kano. Kaya napilitan si Kano na tumayo at kumanta ng uyayi. Saka din sinabayan ng prinsesa. Sinabi ng kalbo na mas marunong siyang kumanta pero ayaw daw ng mga kasama. Dahil mas gusto nila ng mga chicks kaysa sa mukha ng pangit na kalbo. Kinabukasan ay may nakitang usok ang mga nagbabantay saka din agad nag-report kay Nag-amin na paparating na ang mga Monggol doon. Agad na nagtipon ang mga warrior habang gumawa naman ng mini structure ng castle ang bida. Kaya nagulat ang mga Tuarabay dahil sa detalye ng ginawa ng bida. Kaya naiinis naman si Oni sa nagpapabida. Itinuro ni Nag-amin ang posibleng tatahakin ng mga Monggol at ang gate na pupuntahan ng mga ito. Saka sinabing maglalagay sila ng mga 10 tao lang sa kabilang bahagi. Sinabi ni Shiraishi na sasama siya sa mas mahinang depensa para siguruhin ang kaligtasan doon. Kaya naghanda ang lahat para puntahan ang papasukan ng mga kalaban. Pero sinabi ni Genzaburo na lalabas para ma-welcome ang mga kalaban. Naglalakad ang mga Monggol nang maambush sila ng mga palaso. Pero nakita nila ang kung saan ito nagmula at gumanti. Kaya nag-unli palaso ang mga Tuarabay. Saka pa lumabas sa likod ang grupo ni Genzaburo na umatake. Saka din marami pa silang napatay na na-surprise. Binalak siyang matarget ng boss pero hindi tumama. Dahil mas maliit ang bilang ng mga bida ay agad na nag-utos si Genzaburo na tumakbo na sila pabalik sa Baitakas. Saka sa loob ay patawa-tawa ang mga bida dahil sa nasorpresa na mukha ng mga kalaban. Dahil sa ginawa ni Genzaburo ay sinundan sila ng mga kalaban sa iisang gate. Kaya nasabi ni Nag-amin na magagamit nila ang mas maraming bilang ng sundalo para labanan ang mga dumating. Nagpalitan ng palaso ang dalawang kampo. Pero dahil sanay na ang mga Monggol sa pag-atake ng mga castle ay unti-unti silang nakakalapit. Kaya nag-utos si Nag-amin na gumamit ng catapult.
Naghanda naman ang mga warriors na babae at sila ang nagpalipad ng mga bato na pinalipad ang shield ng mga Mongoloid. Kaya marami sa mga kalaban ang nasaktan. Pero sinabi ng boss na umatake lang sila at huwag matakot. Kaya nakapaglagay ng hagdan ang mga kalaban sa pader. Pero nakaabang na si Oni sa isa sa mga umaatake at pinitpit ito ng mabigat na troso. Pinatay naman ni Hitari ang ilang binalak umakyat. Sa kabilang parte ng fortress ay nakatayo sina Sir Aishi at nag-aalala ang mga sundalo para sa pamilya. Sinabi ni Sir Aishi na siya na ang bahala doon. Kaya umalis ang iba na kawal. Pero may tatlong natira na sinabing may pamilya sila pero sasamahan si Sir Aishi. Kaya sa isip ng lalaki ay nasasaktan siya para sa mga ito. Umakyat ang mga Monggol at agad na pinatay ang tatlo sa harap ng samurai. Saka sinabi ni Ochirubato na galit ito sa mga traidor. Pero bibigyan ng pabuya ng kanilang boss si Sir Aishi. Saka pumasok ang mga Monggol para maghanap ng loot. Nakita nila ang citadel kaya masayang lumapit ang mga ito. Sa kinaroroonan ni Nag-Amin ay napansin nila ang pagtigil ng pag-usad ng mga mananakop. Kaya napagtanto ng mga bida na sinasayang lang ang oras nila doon dahil may pinapasok silang ibang parte ng fortress. Nakita ng general ang pagkakasunog ng citadel kaya nasabi na lang nito na sayang ang kanilang inaasam na plunder dahil sinunog ng sadista na Ochirubato. Kaya nag-utos na siyang umatake na lahat at tapusin ang laban. Aatake na sana ang main attack force nang matigilan sila dahil nasusunog na mga tao ang lumabas ng fortress. Ito pala yung grupo ni Ochirubato na inakala nilang nang sunog. Siya pala ang nasunog. Ipinakita na nang makarating sila ng citadel ay nakahanda na ang matanda at ilang porabay na sundalo at sinunog ang naihanda nilang trap doon. Kaya nasunog ng buhay ang mga Monggol. Habang mababa ang moral ng mga Monggol ay sinamantala ito ni Teruhi at nagpalipad ng mga palaso na sinundan ng mga kasama. Kaya umatras ang mga Monggol na nataranta. Nakita ni Orianedi ang pagkasunog ni Ochirubato kaya ito nanlumo. Sinabi ng mga kasama na natrap ang mga ito sa patibong ng mga bida. Kaya nagalit ang general na sinabing mag-launch na sila ng full attack. Pero bago pa nila ito magawa ay nakahanda na ang mga baliw na bida na binuksan ang gate. Sakay sila ng kabayo sa pangunguna ni Jinzaburo na sinabing puntahan nila ang general. Ilang archers ang nagsabi na huwag matakot saka nagpatama ng palaso. Ngunit nilagan ito ng bida at agad nakapatay ng mga archers. Saka din tinalo ng kanilang commander na inatake ng espada. Nakalaban ito panandalian pero naputol ang armas nito. Nakita ng general ang bida kaya sinabi sa mga tao na umatake. Kaya muling umatras ang mga bida at mga kasama nito. Pero biglang nagpatama ng palaso si Jinzaburo sa general na muntik nang matamaan ang mata kung di lang niligtas ng shield guard. Kaya naisip ng general na kahit masakop nila ang fortress ay hindi din susuko ang bida at masasayang lang ang mga mamamatay nilang mga tao. Kaya umatras na sila. Kalaunan ay nahuli ang mga bantay na iniwan ng kanilang mga poste. At sinabi ng mga ito na inutusan sila ni Sir Aishi na umalis. Sinabi ni Nag-Amin na traidor yata si Sir Aishi. Kaya sinabi ni Oni na puntahan ito ng bida para malaman. Nagpunta nga siya sa kinaroroonan ng gate na binabantayan ni Sir Aishi at nakita ang mga namatay na bantay. Saka din nakita ang nakaupo na Sir Aishi na hindi siya maharap. Sinabi ng bida ang pagkatalo ng mga kalaban at pag-alis nila. Saka din pinapaalis si Sir Aishi. Ngunit tumayo ang traidor at sinabing hinihintay si Jinzaburo dahil kailangan nito ang kanyang ulo para gawing regalo sa mga Monggol. Nagtanong ang bida kung totoo ba yung pag-iyak ni Sir Aishi noong makita ang nasusunog na capital. At legit daw ito. Pero ganun pa man ay handa na ang traidor na labanan ng bida. Kaya napangiti si Jinzaburo na sinabing maglaban sila. Mas mahaba ang armas ni Sir Aishi samantalang katana naman ang kay Jinzaburo. Winasiwas ni Sir Aishi ang sibat na inilagan ng bida saka din kaagad na sinugat ang tiyan ni Sir Aishi gamit ang mismong shield sword ng kalaban. Bumagsak si Sir Aishi na nataman pa ng palaso ng babae na kasama ng pinatay niyang babae. Pero pinatigil ito ni Nag-Amin at Jinzaburo. Sinabi ni Sir Aishi na putulin na ang ulo nito. Pinulot ng bida ang espada pero sinabi munang dahil legit ang pag-iyak ni Sir Aishi noon ay naniniwala ang bida na legit ang pinagsamahan nila pagkatapos nilang makaligtas sa bagyo. Nagpasalamat din si Sir Aishi dahil nagkaroon pa siya ng pagkakataon na magkaroon ng pansamantalang kasiyahan at sinabing iligtas nito ang isla na iyon. Saka din pinugot ang ulo ni Sir Aishi. Nagtanong ang bida kung sino ang kukuha ng ulo ng traidor. At sinabi ng prinsesa na dahil lumabag ng batas si Sir Aishi ay ibibitin ito. Pero kalaunan ay ibinaon pala ito ng babae at nanalangin pa para dito habang nasa tabi ang bida. Kalaunan ay niluto ng mga samurai ang karne ng baboy ramo na nahuli ni Sir Aishi. Pero ayaw itong kainin ng mga Twarabay dahil traidor daw ang nanghuli nito. Kaya masaya si Oni dahil mas marami daw siyang kakainin.
Kalaunan ng tulog na ang bida ay lumapit ang bata na anak ng pinatay niya at sasaksakin sana ang natutulog pero pinigilan ng prinsesa. Sinabi ng babae na lumaki ito at magpalakas sa kalabanan ng bida ng duel. Pagkaalis ng bata ay lumapit ang manyak na babae kay Jinzaburo at walang ano-ano na hinalikan ito. Pero nakita siya ng bumalik na bata. Kaya ngumiti siya ng killer smile at sinabing papatayin ito kung sasabihin sa iba. At muling tumakbo ang bata. Ngunit nagising din si Jinzaburo kaya napa-atras ang nagulat na prinsesa at kunwari sinabing binabantayan ng bida. Narinig nila ang ingay dahil may nakita ang mga nagbabantay. Nakita nila ang pagdating ng mga hayop na tingin nila ay tumakbo sa mas malaking hukbo ng kalaban. Kaya nagnerbiyos ang mga sundalo nang marinig na mayroong mas malaki pang army na paparating kaysa yung nakalaban nila kanina. Pero hindi daw takot ang mga samurai na tinularan ng mga Twarabay at tumaas ang moral nila. Habang binabasa ng kanilang Mangkanor ang mahiwagang panghilod ay bigla itong nasunog. At nasabi nitong bad omen daw saka pa siya biglang namatay. Samantala sa labas ay tinatawag ni Chominpuko ang mga kasamang convict para tumakas na doon dahil may itinabi pa itong bangka na may mga pagkain. Pero karamihan sa mga samurai ay ayaw sumama. Nais sanang umalis ni Amushi pero nang makita nito si Sana ay kunwari ayaw niya. Kaya tanging si Oni ang sumakay na sinabi sa iba na huwag silang mamatay sa tabi ni Jinzaburo. Saka din sila umalis. Lumapit naman si Sana at pinagalitan si Amushi dahil gusto nitong umalis ng isla. Sa kwarto ay nasabi ni Nagamin na ligtas na sila dahil isinakripisyo ng kanilang Mangkanor ang sarili para matanggal ang sumpa na babagsak sana sa kanilang isla. Kaya naman nagsaya ang mga tao na nakarinig nito. Pinagmamasdan ni na Jinzaburo at Nagamin ang kagubatan dahil may ipinadala ang boss na scout. Magsesenyas daw ang mga ito kapag may nakita. Ipinakita ang dalawang scout na may nakitang mga munggol. Magpapalipad na sana sila ng signal pero nataman ng palaso ang isa. Saka sila agad na pinugot ng dumating na general na nagngangalang Ko. Sinabi ng tauhan na ipapatanggal ang kanilang mga apoy. Pero sumagot si Ko na sinabing ipapakita ito sa mga kalaban. Kaya sa kinaroroonan ng mga bida ay nakita nila ang pagsulpot ng 1 hanggang 10 hanggang 1,000 na mga sulo ng kalaban na nasa kadiliman. At alam na nilang hukbo ito ng mga kalaban. Kaya agad nag-utos si Nagamin na gisingin ang lahat. Dumating naman ang mga kasama ni Jinzaburo at ibinalita ang pagtakas ni Oni kasama ng kalbo na maliit na tao. Saka sinabi din nilang nagkamali sila ng pasya. At natawa na lang ang bida. Sinabi ng kalbo sa malaking tao na hindi nito inakalang hindi siya mabait na tao na tulad ni Jinzaburo. Pero sinabi ni Oni na hindi mabait ang bida dahil warlord ito. Nais daw malabanan ulit ni Oni ang bida pero hindi ito tulad ng dati na nakakapagbigay takot sa kanya. Sinabi ni Teruhi kay Nagamin na umalis na sila sa fortress. Pero ipinaliwanag ni Nagamin na kapag lumabas din lang sila at nagkasno ay mamamatay sila sa labas. Pero sinabi ng bida na pwede naman silang umalis muna habang naghihintay ng reinforcements. Lalo na at sinabi ng Emperor na para manalo ay kailangan nilang mag-survive. Kaya pumayag si Nagamin na aalis din sila. Sa dagat ay nakita ni Oni at ng kalbo ang maraming ilaw sa dagat. Nakita din ito ng mga bida na inakala nilang reinforcement noong una. Pero hindi pala dahil ito ang dagdag hukbo ng mga Monggol. Ipinakita din ang paghahanda ni Shoyuni ng mga tauhan nito para magpunta ng isla. Pero nalaman nito ng ama niya na hindi pumayag dahil sa kalaban sa politika. Kaya napigilan ang balak nito. Sa isla ay sinabi naman ng manyak na bida na bukas daw ay kapanapanabik na laban ang magaganap. Pinaghanda ng bida ang mga kasama habang papataas ang sikat ng araw. Napatanong ang mga lokal ng isla kung bakit nakikipaglaban ang bida. Kaya sinabi ng bida na dati ay gusto lang niyang nakikipaglaban dahil nag-enjoy siya. Pero simula nang makilala ang mga tao doon ay nakikipaglaban na siya para protektahan ang isla at mga tae dito. Saka din nila pinalakas ang mga sariling moral. Pagdating ng maraming mga kalaban ay matapang ang mga bida na sinalubong ang mga ito habang dumedepensa sa fortress. Sinabi ni Ko na ang sino man na hindi nakabalik sa pulutong nila para maglayag sa Kyushu bukas ay ituturing na traidor sa Mongol Empire. Kaya inutusan nito ang mga tauhan na bilisan ng pagsakop sa fortress ng mga bida at pabilisan daw sila ng pagkuha ng plunder. Dahil may umatake sa kabilang bahagi ng fortress ay inutusan ni Nagamin si Jinzaburo na puntahan ito para maging quits na sila sa pagligtas sa kanya noon. Kaya agad namang umalis ang bida. Samantala ay nilalabanan ng prinsesa at ng mga tao nito ang umaatake sa kanilang binabantayan. Ilang mga Monggol ang nakaakyat at naatake sila ng espada kaya nalagay sa panganib ang tatlo. Isang Monggol ang sisibakin na sana ang babae na kanyang sinangga. Kaya natamba ang babae. Pero sinaksak nito ang leeg ng kalaban. May isa pang balak siyang saksakin pero pinatamaan ito ni Jinzaburo ng palaso. Saka pa pinagtawanan ng mukha ng naiinis na babae.
Sa kinaroroonan ni Nag-Amin ay gumamit ng kanya ng mga Monggol kaya nasira ang gate nila. Buti na lang at naroon ang mga tinawag ni Nag-Amin na mga babae. Agad nilang pinalitan ng gate ng kanilang hinulag na tower. Nagpasalamat si Nag-Amin sa mga babae saka din inutusan ng mga ito na umalis. Inutusan din si Tatsu na umalis pero ayaw ng babae na mas gustong samahan ang lalaki. Nagsasalita pa ang babae nang biglang magpasabog ang mga kalaban sa gate gamit ang bomba na kinagulat ni Nag-Amin. Pero pagtingin nito kay Tatsu ay nagdugo ang katawan ng babae na natusok na pala ng kahoy ang likuran. Kaya ito natigok. Ang tigas kasi ng ulo. Dahil sa nakita ay nagalit si Nag-Amin na maraming mga pinagpapatay na Monggol gamit ang espada at mahabang sibat. Hindi na siya nagpaawat sa pakikipaglaban. Hanggang matusok ang tiyan niya ng mahabang mga sibat ng mga kalaban. Kaya namatay ito sa tabi ng bangkay ng babae. At malayang nakapasok ang mga kalaban. Sa kinaroroonan ng mga bida ay nakita nilang nakapasok ang mga Monggol. Kaya nag-report si Amushi kay Jinzaburo na bumagsak na ang gate na binabantayan ni Nag-Amin at lahat ng naroon ay namatay na kasama ni Longhair. Kaya malungkot ang mga bida at naisip pa ni Jinzaburo na hindi pa rin siya nakabayad ng utang kay Nag-Amin. Nagpaalam na rin si Amushi dahil hinihintay siya ni Sana. Saka din ito tumalon paalis. Sinabi ng bida na ang bagong misyon nila ay ang pag-alis ng lugar na iyon. Pero nais ni Teruhi na bigyan ng pagkakataon ang mga tao na makaalis ng ligtas. Kaya walang ano-ano ay pinagpapatay ni Hitari ang ilang mga umatake na Monggol. At sinabi pa nitong umalis na sina Jinzaburo at ng prinsesa saka na lang siya tatakas mag-isa. Kaya nagpasalamat naman ang bida at ng babae na parehong tumakbo paalis. Napuntahan naman ni Amushi si Sana at ng iba pang mga bata. Sinabi ni Sana na may alam na daan pero may mga kalaban. Kaya inilabas ng bata ang itinago nitong bomba na ninakaw sa mga Monggol noon. Samantala habang tumatakbo sina Jinzaburo at ng prinsesa ay may mga kalaban na dumating. Kaya sinabi ng bida na umalis na ang babae at siya na ang bahala doon. Ayaw sana ng babae pero hinila na siya ni Kano. Samantalang nagpasalamat naman si Guntaro sa mga ginawa ng bida para sa kanila. Dumating ang mga Monggol at naglaban na sila ng mga samurai. Isang Monggol ang pinalo ang bida na natamba. Pero pinatay ito nang bumalik na Oni. Nagtanong si Jinzaburo kung bakit ito bumalik. At sinabi ni Oni na nakalimutan nitong kunin yung ulo ng masamang version ni Jinzaburo. Kaya nagtanong din si Jinzaburo kung nasaan na yung Onai Tikmaro na mayroong mga pangil. Ipinaliwanag ng bida na ang puso ng malaking tao ang nagbago. Kaya natigilan si Oni. Nag-appear sila ng armas saka din ng atay ng mga Monggol na nasa paligid. Malakas si Oni na tinatapon ng kalaban. May maraming Monggol pa na pinalo niyang naitapon. Nainggit naman yung ibang samurai na sinabing lalaban din sila. Tsaka may ginawa pang half-cut si Oni gamit ng buong lakas. Dahil may paparating pang mga kalaban ay sinabi ni Anat Akamaro na umalis na si Jinzaburo at siya na ang bahala doon. Iligtas daw ng bida ang mga tao sa isla at panatilhin ang mukha ng hero na iyon at hindi yung dati na masamang version ng bida. Sumagot ang bida na nakikipaglaban siya sa mga brother at arms sa gyera. Kaya dapat din na huwag mamatay si Oni. Saka din umalis ang bida na tinawag ang iba pa. Pag-alis ni Jinzaburo ay natawa na lang si Oni. Napalingon siyang excited nang marinig ang boses ni Ryo. Nakita din pala nito ang umalis na Jinzaburo na tinawag niyang Wolf. Agad din na nagkasalubong ang excited na dalawang malaking tao at nagsubukan ng lakas. Aalis na sana si Hitari nang makita nito ang batang doktor na si Duan. Sinabi ng bata na nagpunta sila doon kasama ng mga pasyente. Sinabi ni Hitari at ng mga pasyente na umalis na si Duan. Subalit sinabi nitong bumabawi siya sa pagliligtas dahil marami siyang napatay na tao noon. May bumaril na kalaban na agad napana ni Hitari. Pero paglingon nito ay nataman na si Duan ng baril sa likod dahil niligtas nito ang isang lalaki. Galit na kumuha si Hitari ng mga palaso at kaagad na pinagpapatay ang ilang kalaban. Sinabi ni Hitari na joke daw ang laruan ng mga ito na baril dahil mausok at pwedeng pumutok sa sarili nilang mukha. Aalis na sana siya nang makitang napaligiran na pala ng mga archers. Nakapatay siya ng isa pero nataman na din siya. Saka pa na headshot yung bilog sa ulo niya at bagsak ang kawawang Hitari. Busy din sa pakikipaglaban ang mga tao ni Teruhi at ng ilang Monggol. At inaalalayan pa rin ni Guntaro ang prinsesa. Dahil nakapasok na ang mga kalaban sa depensa nila ay nag-suicide naman ang last na royal blood ng mga samurai. Nakipagbakbakan siya pero natigok din. Maging ang iba pang mga warriors ay namatay sa harap ng naiiyak na Teruhi. Wala na silang pag-asa pero biglang hinati ni Jinzaburo ang isang Monggol saka tinawag ang prinsesa para tumakas. Kaya binilisan ng prinsesa ang pagtakbo kasama ng iba pang mga tao habang nakikipaglaban si Jinzaburo na depensahan ang kanilang danaranan. Naroon ang general na si Ko na nakita ang galing ng bida. Kaya nagtapon ang mga ito ng bomba na sumabog.
Dahil dito ay nahulog ang bida na nakita ni Teruhi. Sa ilalim ng dagat habang lumulubog si Jinzaburo ay nakangiti naman ang malaking pating. Naipit ang mga kasama ng bida sa gilid ng talon. Wala na kasi ang leader nila kaya natakot ang mga ito. Tapos marami pa ang mga kalaban na pumalibot sa kanila na isa-isa silang pinagpapatay kahit lumalaban naman ang mga ito. Si Rantaro ang huling tinusok at saka din hinati gamit ng espada. Kaya napaupo ang nanlumo na prinsesa dahil namatay ang mga tao nito. Sumuko na ito sa isip pero pinapalakas pa rin siya ni Gontaro sa isipan. Sinabi ng babae na wala na si Jinzaburo dahil sumabog ito. Ngunit sinabi ng tauhan na nakita nitong nahulog ang bida sa dagat at babalik ito. Saka din sila tumakbo ulit para mabuhay. Ipinakita naman sina Amushi at Sana na nagtatago sa mga damo at nakita nilang napaligiran na sila ng mga Monggol pareho sa harap at likod. Dala pa rin nila ang bomba na hawak ni Amushi. May nakita silang apoy sa malapit na balak pang dalhan ni Amushi ng bomba. Inutusan nito ang babae na kapag sumabog ay tumakbo na ito kaagad at saka sila magkikita kapag madilim na ang paligid. Nagtanong ang babae kung bakit hindi sumakay si Amushi sa bangka noon. At dahil iyon lang ang chance ng lalaki para sabihin ito ay inamin niyang wala na siyang babalikan sa Kyushu at iyon na ang bago niyang tahanan. Mabilis na inilagay ni Amushi ang bomba sa kinaroroonan ng apoy. Pero nahuli siya ng isang Monggol sa kamay, na kanya namang sinugat gamit ng patalim na armas. Agad siyang tumakbo patungo sa dagat habang hinahanap si Sana. Pero nataman siya ng sibat sa katawan at duguan na nahulog sa dagat. Mabilis namang sumunod si Sana na pinilit siyang abutin. At sa paningin ng namamatay na Amushi ay ang ganda daw nito na parang isda na lumalangoy. Saka din siya nalunod. At kawawa naman si Sana. Nagtatago ang prinsesa kasama ng mga loyal na natitira na tao. Nang may magpatama ng palaso sa balikat ni Gontaro. Pero nagawa pa rin niyang makapatay ng isa at sinabing lalaban sila. Pero mas madaming palaso ang tumama sa kanyang katawan. Pinilit pa niyang sumugod pero natambo na siya at nanghina. Bago siya namatay ay inutusan niya si Kano na protektahan ng prinsesa. Kaya hinila ni Kano ang prinsesa palayo. Kaso ay nadulas sila sa isang parte ng gubat at bumagsak silang nakapatong si Kano sa prinsesa. Naiiyak si Kano na sinakal ang prinsesa para mamatay. Dahil ayaw niyang gawin itong laruan ng mga kalaban. Nang inakala niyang patay na ang prinsesa ay tumakbo si Kano na sinubukan pang makipaglaban sa mga Monggol. Pero nahuli na siya ng mga manyak at pinadapa sa lupa at sumakay ng motor ang mga Monggol. Samantala ay patuloy lang sa pagkalunod si Jinzaburo. Ipinakita siya kasama ng kanyang asawa at anak noon. Nagtanim ng halaman ng anak niyang babae na kanyang tinanggal saka din umalis. Pero pagbalik niya ay nagtanim ulit ang bata at may hawak na itong stick para depensahan ang halaman. Dahil iyon daw ang turo ng ama sa kanya. Kaya hinayaan naman ito ng tatay na sinabing bantayan ito ng bata kung ganon. Pagsapit ng gabi ay naroon pa rin ang bata at nakita ang pagdating ng ilang ninja. Sumigaw ang bata kaya dumating si Jinzaburo at nagawa nitong masaktan ang mga intruder. Gumamit lang siya ng kawayan at nahuli ang mga magnanakaw. Saka din lang hinayaan ang bata sa tanim nito at binuhat sa loob para matulog. Naalala ito ng bida na nagising at kaagad tinanggal ang armor at lumangoy pataas. Pero dahil masyado na siyang malalim ay nawalan na siya ng hininga at nalunod. Dumating naman ang Great White Shark na tinulungan ng bida patungo sa tabing dagat. Naglakad siya at nagulat sa nakita dahil madaming mga Japanese ang nagkalat sa lupa. Kasama ang mga dati niyang kasama sa pakikipaglaban. Saka naupo na lang ang bida sa isang putol na kahoy. Sa lahat ng mga tao ay ang bata pa na nais siyang patayin ang naroon na nakaligtas. Hawak pa rin nito ang espada at sinabing ipaghihiganti ang tatay. Umatake ito ng taga. Pero parang ipinatong lang sa katawan ng bida ang hawak na espada. Hindi naman gumalaw si Jinzaburo na sinabing magpalakas pa ang bata saka inagaw ang espada na hinati ang dahon. Ipapakita daw kay Sasamaru kung paano gumamit ng espada. Nag-aayos naman na ang mga Monggol dahil babalik na sila sa ship. Hindi daw sila masaya dahil mga bata lang ang nakuha nilang reward. Nagsasalita ang isang Monggol nang bigla itong patayin ni Jinzaburo. Saka pa nito pinagpapatay ang mga natira na nais siyang patayin pero sila ang natalo. Nakita ito ni Sasamaru na kaagad pinalaya ang mga kasama na bata. Tatakbo sana ang isang Monggol pero pinugot ng dumating na Ryo. Sa pagkakataon na iyon ay tinawag niya namang wild dog ang bida. Saka itinapon ang espada ni Unai Tikmaru. Sinabi pa nitong nag-enjoy daw sa pagpatay kay Unai Tikmaru at siya ang isusunod. Kinuha ng bida ang espada ni Oni para gamitin sa laban. Umatake si Ryo na agad iniwasan ng lumalaban din na bida. Pero malakas ang kalaban kaya napapa-atres ang bida sa kada palo nito. Nagtanong si Ryo kung para kanino pa ang pagtaga ni Jinzaburo ng armas nito patay naman na ang mga kasama niya. Saka pa nasaktan ang tiyan ni Jinzaburo. Pero naging agresibo ang bida na siya naman ang nag-combo kaya napa-atres at naitapon ng general.
Lalaban pa sana ito pero naputol na ang kanyang armas. Kaagad namang pinalibutan ng mga sundalo nito si Ryo para protektahan. Ngunit walang takot si Jinzaburo na naglakad paabante at natakot ang mga Monggol na umiwas sa kanyang daraanan. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Ryo. At sinabing lumalaban siya dahil sa sariling rason na katulad ni Ryo na isang magiting na sundalo. Talo na nainiwan ni Jinzaburo si Ryo at umalis. At ganun daw nagtapos ang Battle of Tsushima Island kung saan nanalo ang mga Monggol. Samantala sa kinaroroonan ng boss ng Monggol ay nagutos na ito sa kanyang mga general na maghanda na sa paglusong sa Kyushu. Kasama sa mga naroon si Orianedi na naiisip na maraming kalaban sa pupuntahan nila na katulad ni Jinzaburo. Kinabukasan ay nagising na lang si Teruhi na naitago sa mga dahon na naroon. Naglakad siya at nakita ang mga patay. Pero nanlaki ang mata niya nang makita ang buhay pang Jinzaburo. Masaya din ang bida na makita ang prinsesa. At nasabi nilang ang makasurvive sila ay ibig sabihin na ng kanilang panalo. Saka din lumabas ang mga bata at ng ilang mga nakaligtas na tao na mas ikinaluhan ni Teruhi na sinabing may pag-asa pa ang isla nila. Nakangiti din ang bida na sinabing lalaban pa sila. At natapos ang series.